Okay, let's proceed naman ngayon doon sa ating pagsiset-up muna ng ating pag-control ng ating laptop device gamit yung ating Android phone. So I hope magawa natin to ng very successful. So to begin with, of course, kinakailangan i-set up muna natin dito sa ating laptop or desktop device na Windows po, no? Ang application na kinakailangan natin. So first, punta tayo doon sa ating mga browser. So kung kayo ay nasa Google, type nyo lang yung AnyViewer. And then dito sa AnyViewer is, meron siyang dalawang option kapag tayo po ay nakakita na ng search result, yung AnyViewer. Mapupunta tayo dito kapag kinlik natin yan sa pinaka-homepage. Dito po yung download page naman. So mapapansin niyo dito sa pinaka screen ng download page, available yung AnyViewer application for Windows, for Mac OS, sa iOS, tsaka sa Android. So, if you are asking po kung pwedeng i-remote yung iOS doon sa Windows, is hindi ko po yan maitatry kasi for Windows tsaka Android phone yung gamit ko. But anyway, to proceed po sa pagda-download, no, dito tayo sa bandang baba at meron lang mga ilang mga information regarding sa AnyViewer, and it is a remote desktop software for Windows. So ibig sabihin, even though wala ka doon sa vicinity kung saan nandoon yung iyong desktop or laptop device, as long as connected yung Android phone mo using this application, ay pwede mo makontrol itong device mo na laptop or desktop. So it is a secure and quick remote access, and at the same time po, it is ECC or end-to-end encryption, and it is 100% safe and clean. So meron tayong dalawang option para tayo ay makapag-download. Pwede tayo mag-download ng portable at pwede rin po yung installer niya. So na-download ko na po iyan. So gagawin lang natin is, for tutorial sake, is i-click lang natin yung free download. At kung kayo ay gumagamit ng Internet Download Manager, is lilitaw yung start download dyan. At dito po is add duplicate with a numbered file number. So click lang natin yung OK, and then lilitaw yung option. Okay, yan po sinasabi ko kanina na start download. And then kapag natapos na siyang ma-download, meron tayong tatlong options. It is either to close, open folder, or i-open natin siya para direkta na po siya na mag-install ng application. So, since ito po ay na-install ko na po, i-click lang po natin yung close, i-minimize lang po natin yung ating browser. So, pwede po yan sa Google Chrome or doon sa updated na Internet Explorer. So, narito na po yung application ng AnyViewer. I-click lang ko lang po ito, double click. I-log out ko lang po muna, no? Para may pakita ko po sa inyo. So, click ko lang yung log out. And then, sa page na ito, kailangan po nating mag-sign up. Mag-provide tayo ng valid email address dito sa email. At pagka-input ng email natin, click lang natin yung send para siya po ay magpadala ng verification code, which is input po natin dito. And then, pili kayo ng inyong very secure na password. And then click lang natin yung name at input natin dito yung ating name, and then click lang natin yung sign up. And of course, merong success message po ang AnyViewer doon sa pinrovide natin na email address. So since ako ay merong account na po dito, nakapag-sign up na ako, is i-click ko po yung sign in at mapapansin po ninyo, narito na po yung aking email address at ilalagay ko lang po yung aking password. And click ko lang yung login. So pagka-login po natin, mapapansin niyo meron tayong sale ngayon na 70% off spring sale para tayo ay makabili ng license code dito. Ito yung ating name, no? Rafi Aguilar supposedly ito, at yung email address natin, pwede tayo mag-invite to extend natin yung pro natin. So by referral. And meron tayong pro edition, yung license natin dito at login device. But anyway po, it is a collaboration invitation po, no, na hiningi sa akin ng AnyViewer para makagawa ako ng review regarding sa
application nila and at the same time tutorial kung paano ito i-set up. At meron tayong 3 devices na naka-login dito at yung expiration ng license na ibinigay sa atin ay next year, February 22, 2026. At ito po yung any viewer devices na pwede po nating i-install ang application na ito. Na sinabi ko na kanina, Windows, Mac, iOS, saka yung Android. So, since tayo po ay naka-setup na dito sa ating laptop or desktop devices, mapapansin natin yung mga devices na meron tayo. So, yung isa po dito is sinign out ko muna, no? At yung desktop or laptop device, ito po siya, yung pinakataas. So, connect lang po tayo. Dito sa connect, mapapansin po natin is andito yung device ID natin, no? Ito yung device ID ng ating desktop or laptop. Meron siyang temporary security code. Dito sa start control, meron siyang remote control or file transfer. Okay, so hindi po kailangan ngayon 'yan kasi yung partner ID ay para doon po sa ating Android devices. So, yung accept control ay para makontrol natin itong laptop po natin. So, since naka-setup na po tayo dito sa ating desktop or laptop computer, punta tayo, pick upin natin yung ating Android phone. Dito sa ating Android phone, punta tayo sa ating pinaka Play Store at hanapin natin or i-search po natin sa Play Store yung AnyViewer. So, click lang natin siya at mapapansin niyo dito sa ating AnyViewer is siya po ay nandito sa bandang pangalawang result po natin. Okay, so click lang natin yan and then click lang natin yung install. So, wait lang natin mga 1 to 2 minutes kasama po yung pagda-download tsaka pag-i-install bago natin ma-open or lumitaw yung open button dito sa ating Android device. But habang nire-review ko po yung application na ito, the higher the specs, the better the control po, no, ng ating Android device doon sa ating desktop. At preferably siguro mas maganda kung wider yung ating screen na gagamitin to control yung ating desktop or laptop computer. So, na-download natin, na-install ng Play Store natin yung AnyViewer Remote Desktop. So, click lang natin yung Open. At ito yung kanyang welcome screen. Click lang natin yung Get Started. At basahin nyo po ito if you want. And then, click lang natin yung Agree. So, same, yung email address na ginamit natin para mag-sign up at mag-login doon sa ating laptop at desktop device, kailangan po is same ng ilalagin natin sa ating Android device. Alright, so kapag na-provide na po natin yung ating valid email address as well as yung ating password, click lang natin yung login. So, the password is incorrect. Wait lang po, ayusin ko lang. Alright, so click lang natin ulit yung login. So, ito na yung mga available devices na naka-link dito sa ating AnyViewer from different devices po. At yung naka-login ngayon or online, yung ating Android phone na ginagamit ngayon. At yung laptop device natin na ang pangalan ay Shekanaya Grace. So, click lang natin yung Shekanaya Grace. Ito yung kukontrolin natin. So, piliin natin yung one-click control. At yun, no? Connecting po siya, napansin ninyo. At ito yung mga iilan sa mga gesture na kailangan natin kabisaduhin no, para makontrol natin na maayos yung ating desktop remotely. So, left click, no, ito po siya, left click. So, double left click, yan po, no, left click, double left click. At frame or drag is ilong press po natin ng 0.3 seconds. Right click, ilong press po natin ng 1 second. Right click is 2-finger tap. Right click, 2-finger tap. Mouse wheel, 2-finger scroll. Move the screen horizontally, 2-finger horizontal swipe. Okay, zoom the window, 2-finger scale. So, very normal and usual lang po sa mga Android devices itong gesture na ginamit niya. So, madali para sa atin. So, click lang natin yung finish. And afterwards is eto na po. Nasa Android phone na po natin yung screen ng ating laptop or desktop computer na Windows. So, meron tayo dito sa bandang baba na Control C at saka Control V, no? Dito sa ating pagko-control niyan at kung ano yung nasa screen natin dito. Ito yung nakikita po natin dito.
At meron tayong option for the mouse. So, pwede nating piliin yon, i-highlight natin, pwede rin nating i-off, at meron din po tayong keyboard for this. Okay? So, para sa mga ilang mga technicalities or pagsisetup po kapag controlled na po natin yung screen at lumitaw na po siya dito, i-click lang natin itong nasa bandang ibaba. So, meron tayong option dito to stop the connection. Meron din siyang power management. Pwede nating i-lock or restart or i-shut down yung ating laptop or desktop computer dito. Cancel lang natin. Pwede tayo sa mode, no? Pwedeng high quality, pwedeng balance lang, at saka pwedeng high speed. And then, meron pa po yung ating audio. Okay? So, play sound from remote device. And then, show desktop. Ayan, no? Nawala yung ating screen ng any viewer. So, kung gusto natin ibalik, so, click lang natin yung show desktop, pero tanggalin natin yan, show desktop. So, meron din tayong resolution dito. So, ito yung original natin na resolution, 1366 by 768. And then, open window. So, this PC, Task Manager, or CMD. So, try natin yung this PC. Okay, so mapapansin natin, no, na open niya po yung this PC natin. So, i-try natin i-close ngayon. So, yun, nag-zoom po ako. At i-drag ko siya. Click lang natin yung X. So, nag-close na po siya. So, i-zoom out ko po ulit. So, balikan natin ito. So, pwede natin i-rotate yung screen actually. Ayan, para landscape yung ating pag-control. So, mas okay ito, mas madali po kaysa doon sa portrait. Kasi doon sa portrait, di ba, mas maliit po yung screen natin. So, dito sa landscape is, mas kita po natin siya. So, balikan lang natin yung ilan sa mga features niya. So, pwede natin i-hide yung desktop wallpaper and even yung privacy mode, tsaka yung virtual mouse. So, through this is pwede na po nating makontrol yung ating screen remotely. Okay, so try nating mag-open ng browser po natin. So, drag lang natin. So, dito yung option niya na open, share, etc., etc. So, click lang natin yung open. Double click natin. Okay, so yan. Nandiyan na po yung ating, yung ating browser kanina. So, click lang natin yung maximize. So, yan. Kontrolado pa rin po natin. Okay? So, ang ganda po ng application na ito na pwede mong ma-control remotely, no, yung ating laptop or desktop devices, yung ating screen, through the use of our ito lang yung ating Android device. Okay? So napakaganda po ng application na ito. So I think is hanggang dito na lang po yung may papakita kong mga features ng application na ito using our Android phone para ma-control natin yung ating laptop or desktop computer. So, to close the connection, click lang natin yung stop connection. So, are you sure to end the remote control? So, click lang natin yung okay. So, yun. So, tapos na po. Merong notification doon. And then, nandyan din po yung lock, yung restart, yung shutdown, tsaka yung unlock password, tsaka yung mga properties po. Okay, so, before I end this tutorial po, so, i-close ko na po dito sa aking Android phone. So, yan na. Balikan lang po natin dito sa ating desktop screen. At balik tayo dito sa ating browser. Okay? Punta tayo siguro dito sa sa pricing, no? Kasi hindi ko na try yung free dito. Pero ang sabi po dito, if you are using a free features nito, so you have 1 licensed user, 3 login devices for maximum, and 10 currently connected devices. Doon sa akin, pansin niyo po 300 yung pwedeng currently na connected na devices. So doon sa 100 na yon, ang pwedeng mag-login po dito is 10 devices ng sabay-sabay. Unlike this, 3 lang. So, ito yung comparison natin. So, 2 simultaneous session, 2 channel, 1 screen wall, tsaka yung file transfer po natin. So, ito yung professional yearly pricing po niya. So, ito po siya. Every year, you have to pay $42.96 and monthly 3.58 po if you are going to buy yung professional license po. At
kung gagamit kayo ng enterprise yearly, so almost $200 na po iyan. So depende po sa panggagamitan ninyo. If you are using this for personal use lang, for a company, so different pricing. So same feature, ang magkakaiba lang yung mga privileges na additional doon sa mga different license prices na ibinibigay po. Okay, so meron pong 3 years dito, merong 6 years. So kayo na pong bahala magkalikod dyan if you are interested buying this, no? But anyway po, ang pangako lang po sa akin ng any viewer is magkakaroon ako ng ilang percentage commission if I was able or I will be able to bring sales sa any viewer gamit po yung link sa description natin sa ibaba. Okay, so it is a not actually paid collaboration, but they ask me lang po para gawan ng tutorial as well as review yung AnyViewer. At pansin po ninyo, no, yung specs ng phone ko is medyo mababa as well as yung laptop ko. Pero yung speed ng response ng application is mabilis pa rin po. Okay, so thumbs up ako dito sa AnyViewer. If you are interested po, no, you can try this one. So, siguro po, hanggang dito lang po yung ating tutorial. Salamat po sa inyong panonood. Kung kayo po ay nakaabot dito sa dulong bahagi ng video natin, huwag niyo kalimutan na i-click nyo yung subscribe button as well as yung ating like button. Mag-comment na rin po kayo kung ano ang palagay ninyo dito sa application na ito. So, salamat po ng marami sa inyong panonood. Once again, this is Rafi Aguilar. Ingat kayo. Stay safe and God bless you.